Nagpasalamat ang hari sa kanya, at inutusan siyang ipakita sa kanyang mga kabalyero kung saan maaaring matagpuan ang lalaking ito. Dinala niya ang Kingsguard sa isang lababo ng alak kung saan natuklasan ang kontrabida na may kalapiteng mababa ang lipad sa kanyang kandanggan at 3 singsing ni Lord Rigo sa kanyang mga daliri. Sa ilalim ng pagpapahirap, hindi nagtagal ay ibinigay niya ang mga pangalan ng iba pang mga umaatake, at sila ay kinuha ng isa at lahat. Ang isa sa kanilang mga numero ay nag-claim na naging isang poor fellow, at sumigaw na nais niyang kunin ang itim. Hindi, sabi ni Jay Reese sa kanya. Ang Night's Watch ay mga taong marangal, at ikaw ay mas mababa kaysa sa mga daga. Ang mga lalaking tulad nito ay hindi karapat-dapat sa malinis na kamatayan sa pamamagitan ng espada o palakol, siya ang namuno. Sa halip ay ibinitin sila sa mga dingding ng Red Keep, inilabas ang bituka, at pinabayaang umiikot hanggang sa sila ay mamatay, ang kanilang mga lamang loob ay kumakalas hanggang sa kanilang mga tuhod. Ang batang babae na nanguna sa hari sa mga pumatay ay may mas mabuting kapalaran. Hawak-hawak ni Reyna Alisana, inilubog siya sa isang batya ng mainit na tubig para ice scrub. Ang kanyang mga damit ay sinunog, ang kanyang ulo ay inahit, at siya ay pinakain ng mainit na tinapay at bacon. There is a place for you in the castle, if you want it, sabi ni Alisana sa kanya nang mapuno ang kanyang tiyan. Sa kusina o sa kwadra, ayon sa gusto mo. May tatay ka ba? Nahihiyang tumango ang dalaga at umamin na siya nga. He was one of them bellies you cut open. The poxy one, the sty. Pagkatapos ay sinabi niya sa Her Grace na gusto niyang magtrabaho sa mga kusina. Doon nila itinatago ang tinapay. Natapos ang lumang taon at nagsimula ang bagong taon, ngunit kakaunti ang mga pagdiriwang saan man sa Westeros upang markahan ang pagdating ng ika-60 taon mula noong pananakop ng Aegon. Isang taon bago sinindihan ang malalaking siga sa mga pampublikong plaza at nagsayaw ang mga lalaki at babae sa paligid nila, nagiinuman at nagtatawanan, habang tumutunog ang mga kampana sa bagong taon. Pagkalipas ng isang taon, tinutupok ng apoy ang mga bangkay, at ang mga kampana ay tumutunog sa mga patay. Ang mga lansangan ng King's Landing ay walang laman, lalo na sa gabi, ang mga eskinita ay malalim sa nyebe, at ang mga icicle ay nakasabit mula sa mga bubong, na kasing haba ng mga sibat. Sa tuktok ng Aegon's High Hill, inutusan ni Haring Jaehaerys na sarado at hadlangan ang mga pintuan ng Red Keep, at dinobol ang relo sa mga dingding ng kastilyo. Siya at ang kanyang reyna at ang kanilang mga anak ay dumalo sa mga serbisyo ng paglubog ng araw sa kastilyo noong Setyembre, nag-ayos sa Maegor's Holdfast para sa isang katamtamang pagkain, at pagkatapos, humiga na sa kama. Oras na ng kwago ng magising si Reyna Alisana nang marahan siyang niyugyug ng kanyang anak sa braso. Ina, sabi ni Prinsesa Daenerys, nilalamig ako. Hindi na kailangang pag-isipan ang lahat ng sumunod. Si Daenerys Targaryen ang darling of the realm, at lahat ng magagawa para sa sinumang lalaki ay ginawa para sa kanya. May mga dasal at pantapal, maiinit na sabaw at nakakapaso na paligan, kumot at balahibo at mainit na bato, nettle tea. Ang prinsesa ay 6 na, at mga taon na ang nakalipas ay nahiwalay sa suso, ngunit isang basang nurse ang ipinatawag, dahil may ilan na naniniwala na ang gatas ng ina ay makakapagpagaling sa mga panginginig. Dumating at umalis ang mga maester, nanalangin si Septon at Septa, inutusan ng hari na kumuha ng 100 bagong ratcatcher ng sabay-sabay, at nag-alok ng isang pilak na USA para sa bawat patay na daga, kulay abo o itim. Gusto ni Daenerys ang kanyang kuting, at ang kanyang kuting ay dinala sa kanya, ngunit, habang ang kanyang panginginig ay mas marahas ay kumalas ito mula sa kanyang pagkakahawak at kumamo sa kanyang kamay. Malapit nang magbukang liwayway, tumayo si Jaehaerys na sumisigaw na kailangan ng dragon, na ang kanyang anak na babae ay dapat magkaroon ng dragon, at kinuha ng mga uwak ang pakpak para sa Dragonstone, na inutusan ang mga Dragon Keeper doon na magdala ng hatchling sa Red Keep ng sabay-sabay, wala sa mga ito ang mahalaga. Isang araw at kalahati pagkatapos niyang gisingin ang kanyang ina mula sa pagtulog na nagrereklamo sa pakiramdam ng malamig, ang munting prinsesa ay patay na. Ang reyna ay bumagsak sa mga bisig ng hari, nanginginig ng labis na ang ilan ay natakot na mayroon din siyang mga panginginig. Pinabalik siya ni Jaehaerys sa sarili niyang mga silid at binigyan ng gatas ng poppy para makatulog siya. Kahit na malapit ng mapagod, pumunta siya sa tabi ng bakuran at pinakawalan si Vermithor, pagkatapos ay lumipad sa Dragonstone para sabihin sa kanila na hindi na kailangan ang pagpisa.
Sa kanyang pagbabalik sa King's Landing, uminom siya ng isang tasa ng dream wine at ipinadala si Septembarth. Paano nangyari ito? Hiningi niya. Anong kasalanan ang ginawa niya? Bakit siya kukunin ng mga Diyos? Paano ito nangyari? Ngunit kahit na si Barth, ang matalinong tao, ay walang mga sagot para sa kanya. Ang hari at reyna ay hindi lamang ang mga magulang na nawalan ng anak sa Shivers, libu-libong iba pa, highborn at low, ang nakakaalam ng parehong sakit noong taglamig. Para kina Jaehaerys at Alysanne, gayunpaman, ang pagkamatay ng kanilang pinakamamahal na anak na babae ay tiyak na tila malupit, dahil ito ay tumama sa pinakapuso ng doktrina ng exceptionalism. Si Princess Daenerys ay naging Targaryen sa magkabilang panig, na ang dugo ng matandang Valyria ay dumadaloy sa kanyang mga ugat, at ang mga may lahing Valyrian ay hindi tulad ng ibang mga lalaki. Ang mga Targaryen ay may lilang mga mata at buhok na ginto at pilak, pinamunuan nila ang langit sa mga dragon, ang mga doktrina ng pananampalataya at ang mga pagbabawal laban sa incest ay hindi nalalapat sa kanila, at hindi sila nagkasakit. Mula noong unang itinaya ni Aenor the Exile ang kanyang pag-angkin sa Dragonstone, nalaman na iyon. Ang mga Targaryen ay hindi namatay sa pox o sa madugong pagkilos ng bagay, hindi sila dinapuan ng mga red spots o brown leg o ng nanginginig na sakit, hindi sila sumuko sa wormbone o namuong baga o sour gut o alinman sa napakaraming mga salot at contagion na ginawa ng mga Diyos, dahil sa kanilang sarili, tingnan ang akma sa maluwag sa mga mortal na lalaki at babae. Nagkaroon ng apoy sa dugo ng dragon, ito ay nangatuwiran, isang naglilinis na apoy na sumunog sa lahat ng gayong mga salot. Hindi akalain na ang isang dalisay na prinsesa ay mamatay na nanginginig, na para bang siya ay isang karaniwang bata. At gayon pa man siya ay nagkaroon. Kahit na nagdalamhati sila para sa kanya at sa matamis na kaluluwa niya noon, tiyak na kinakaharap din nina Jaehaerys at Alysanne ang kakilakilabot na realisasyong iyon. Marahil ang mga Targaryen ay hindi masyadong malapit sa mga Diyos gaya ng kanilang pinaniniwalaan. Baka sa huli, lalaki lang din sila. Nang sa wakas ay tumakbo na ang Shivers, bumalik si Haring Jaehaerys sa kanyang mga gawain na may mas malungkot na puso. Ang kanyang unang gawain ay isang mahirap, palitan ng lahat ng mga kaibigan at konsehal na nawala sa kanya. Ang panganay na anak ni Lord Manfred Redwyne, si Sir Robert, ay pinangalanang mamuno sa City Watch. Naglabas si Sir Giles Morrigan ng 2 mabubuting kabalyero upang sumali sa Kingsguard, at ang kanyang grace ay nararapat na nagbigay ng puting balabal kina Sir Ryam Redwyne at Sir Robin Shaw. Ang magaling na si Alban Massey, ang kanyang nakatungo na justiciar, ay hindi madaling napalitan. Upang mapunan ang kanyang upuan, inabot ng hari ang Vale of Arryn at tinawag si Roderick Arryn, ang matalinong batang Panginoon ng Eyrie, na una nilang nakilala ng reyna noong 10 taong gulang. Ipinadala na sa kanya ng Citadel ang kahalili ni Bennifer, ang matalas na si Grand Maester Elessar. 20 taon na mas bata kaysa sa lalaking may kadena na kanyang isinuot, hindi kailanman naisip ni Elessar na hindi niya naramdaman ang pangangailangang ibahagi. May mga nagsabing ipinadala siya ng conclave sa King's Landing para paalisin siya. Pinakamatagal na nag-alinlangan si Jaehaerys pagdating sa pagpili ng kanyang bagong Lord Treasurer at Master of Coin. Rigo Draz, gayunpaman hinamak, ay isang taong may mahusay na kakayahan. Natutokso akong sabihin na hindi mo nakikita ang gayong mga lalaki na nakahiga sa mga lansangan, ngunit kung sasabihin ang katotohanan, mas gusto nating makahanap ng isa doon kaysa umupo sa ilang kastilyo, sinabi ng hari sa kanyang konseho. Ang Lord of Air ay hindi kailanman nag-asawa, ngunit mayroon siyang 3 anak na lalaki na natutunan ang kanyang negosyo sa kanyang tuhod. Kahit na ang hari ay natokso na makipag-ugnayan sa isa sa kanila, alam niyang hindi natatanggap ang kaharian ng isa pang Pentoshi. Kailangan Panginoon, malungkot niyang pagtatapos. Ang mga pamilyar na pangalan ay muling binago, Lannister, Velaryon, Hightower, mga bahay na itinayo sa ginto gaya ng bakal. Lahat din sila proud, sabi ni Jaehaerys. Si Septembarth ang unang nagmungkahi ng ibang pangalan. The Tyrells of Highgarden are descended from Stewards, paalala niya sa hari. Pero mas malawak ang reach kaysa sa Westerlands, na may ibang uri ng kayamanan, at ang batang si Martin Tyrell ay maaaring maging kapaki-pakinabang na karagdagan sa konsehong ito. Hindi makapaniwala si Lord Redwyne. Ang mga Tyrell ay dolts, sabi niya. Ikinalulungkot ko, Your Grace, sila ang aking liege lords, ngunit, ang mga Tyrell ay dolts,
at si Lord Bertrand ay isang sot din. That is as it may be, pag-amin ni Septembarth. Si Lord Bertrand ay nasa kanyang libingan ngayon, gayunpaman, at ang tinutukoy ko ay ang kanyang anak. Si Martin ay bata pa at sabik, ngunit hindi ko titiyakin ang kalidad ng kanyang katalinuhan. Ang kanyang asawa, gayunpaman, ay isang Fossoway girl, ang Lady Florence, na nagbibilang ng mga mansanas mula noong natutong maglakad ay itinatago niya ang lahat ng mga account sa Highgarden mula noong kanyang kasal, at sinasabing nadagdagan niya ang kita ni House Tyrell ng isang pangatlo gayon din, hindi ako nagdududa. Gusto ni Alysanna, sabi ng hari. Natutuwa siya sa piling ng matatalinong babae. Ang reyna ay hindi dumalo sa konseho mula nang mamatay si Prinsesa Daenerys. Baka umasa si Jaehaerys na makakatulong ito sa pagbabalik sa kanya muli. Ang aming mabuting Septon ay hindi kailanman humantong sa amin mali. Subukan natin ang dolt sa matalino asawa, at umaasa na ang aking maliit na tao ay hindi matalo ang kanyang ulo sa pamamagitan ng isang cobblestone. Ang 7 ay kumukuha at ang 7 ay nagbibigay. Marahil ay minamaliit ng ina sa itaas si Reyna Alysanna sa kanyang kalungkutan at naawa sa kanyang wasak na puso. Ang buwan ay hindi umikot ng 2 beses mula nang mamatay si Prinsesa Daenerys nang malaman ng Her Grace na siya ay muli, nagdadala ng bata. Dahil hawak ng taglamig ang kaharian sa nagyayelong mahigpit na pagkakahawak nito, muling pinili ng Reyna ang pag-iingat at nagretiro sa Dragonstone para sa kanyang paghiga. Sa huling bahagi ng taong iyon, 60 ipinanganak niya ang kanyang ika-5 anak, isang anak na babae na pinangalanan niyang Alyssa sa pangalan ng kanyang ina. Ang isang karangalan ng Her Grace ay higit na pinahahalagahan kung siya ay nabubuhay, pagmamasid ng bagong Grand Maester, si Elessar, bagamat hindi sa pandinig ng hari. Nasira ang taglamig hindi nagtagal pagkatapos manganak ang Reyna, at napatunayang si Alyssa ay isang masigla at malusog na bata. Bilang isang sanggol siya ay tulad ng kanyang yumaong kapatid na babae, si Daenerys, na ang Reyna ay madalas na umiiyak kapag nakikita siya, naaalala ang anak na nawala sa kanya. Ang pagkakahawig ay kumupas habang ang prinsesa ay tumanda, gayunpaman, mahaba ang mukha at payat, kaunti lang ang kagandahan ng kapatid ni Alyssa. Ang kanyang buhok ay isang maruming blonde na gusot na walang pahiwatig ng pilak upang pukawin ang mga Dragon Lords noong unang panahon, at siya ay ipinanganak na may hindi magkatugmang mga mata, ang isang kulay lila, ang isa ay isang nakagugulat na berde. Ang kanyang mga tainga ay masyadong malaki at ang kanyang ngiti ay tumagilid, at noong siya ay 6 na taong gulang na naglalaro sa bakuran ng isang hampas sa mukha mula sa isang kahoy na espada ang nabasag ang kanyang ilong. Gumaling itong baluktot, ngunit tila walang pakialam si Alyssa. Sa edad na iyon, napagtanto ng kanyang ina na hindi si Daenerys ang kanyang kinuha, kundi si Balon. Kung paanong minsang sinundan ni Balon si Aemon kung saan-saan, sinundan ni Alyssa si Balon. Parang tuta, reklamo ng Spring Prince. Si Balon ay 2 taon na mas bata kay Aemon, si Alyssa ay halos 4 na taon na mas bata sa kanya, at isang babae, na naging mas masama sa paningin niya. Ang prinsesa ay hindi kumilos na parang isang babae, gayunpaman. Nagsuot siya ng damit ng lalaki kung kaya niya, umiwas sa pakikisama ng ibang mga babae, mas pinili ang pagsakay at pag-akyat at pagduel gamit ang mga espadang kahoy kaysa sa pananahi at pagbabasa at pagkanta, at tumangging kumain ng lugaw. Isang matandang kaibigan, at matandang kalaban, ang bumalik sa King's Landing noong 61 nang sumakay si Lord Rhaegar Baratheon mula sa Storm's End upang ihatid ang 3 batang babae sa korte. 2 ang anak ng kanyang kapatid, si Ronald, na namatay na nanginginig kasama ang kanyang asawa at mga anak. Ang pangatlo ay si Lady Jocelyn, ang sariling anak ng kanyang Panginoon ni Reyna Alyssa. Ang maliit na mahinang sanggol na napunta sa mundo sa kakilakilabot na taon ng estranghero ay lumaki na bilang isang matangkad na batang babae ng Solemna, na may malalaking maitim na mata at buhok na itim bilang kasalanan. Ang sariling buhok ni Rhaegar Baratheon ay naging kulay abo, gayunpaman, at ang mga taon ay kinuha ang kanilang tol ng matandang kamay ng hari. Ang kanyang mukha ay mapatla at may linya, at siya ay lumago kaya payat na ang kanyang mga damithang maluwag sa kanya, na kung sila ay pinutol para sa isang mas malaking tao. Nang lumuhad siya sa harap ng Iron Throne, nahirapan siyang bumangon muli, at nangangailangan ng tulong ng isang Kingsguard para makatayo. Siya ay dumating upang humingi ng biyaya, sinabi ni Lord Rhaegar sa hari at Reyna. Malapit nang ipagdiwang ni Lady Jocelyn ang kanyang ika-7 name day.
Siya ay hindi kailanman nakilala ang isang ina. Ang mga asawa ng aking kapatid na lalaki ay nag-aalaga sa kanya sa abot ng kanilang makakaya, ngunit pinabura nila ang kanilang sariling mga anak ayon sa gusto ng mga ina, at ngayon silang dalawa ay wala na. Natanggapin si Jocelyn at ang kanyang mga pinsan bilang mga ward, na palakihin dito sa korte sa tabi ng sarili mong mga anak na lalaki at babae. It would be our honor and our pleasure, sagot ni Reyna Alisana. Sariling kapatid namin si Jocelyn, hindi namin nakakalimutan. Dugo namin. Si Lord Rogar ay tila napakagaan ng loob. I would ask you to look after my son. Mananatili si Bormond sa Storm's End, in the charge of my brother Garen. He is a good boy, a strong boy, and he will be a great lord in time. I do hindi nag-aalinlangan, ngunit siya ay siyam lamang, tulad ng iyong mga graces. Ang aking kapatid na si Boris ay umalis sa Stormlands ilang taon na ang nakalilipas time, and later in volume antes, doing God's know what, pero ngayon ay nakabalik na siya sa Westeros. Sa Red Mountains ay isang magaling na tao, at magaling, ngunit hindi siya naging katapat ni Boris, at si Bormond ay isang batang lalaki lamang. Natatakot ako sa maaaring mangyari sa kanya, at sa mga bagyo, kapag ako ay nawala. Nagulat ang hari. Kapag wala ka na, bakit ka mawawala? Saan mo gustong pumunta, Panginoon? Ang sagot ng ngiti ni Lord Rogar ay nagpakita ng sulyap sa dati niyang bangis. Sa kabundukan, Your Grace. Sabi ng maester ko, namamatay na ako. Naniniwala ako sa kanya. Bago pa man ang mga panginginig ay nagkaroon ng sakit. Lumala ito mula noon. Binibigyan niya ako ng gatas ng poppy, at nakakatulong iyon, ngunit ginagamit ko lang. Hindi ko makatulog kung anong buhay ang natitira sa akin. Ang tawag dito ni Garen ay hindi siya mali, ngunit kapag namatay ako, gusto kong mamatay sa aking kamay, sumisigaw ng sumpa. Naantig sa mga salita ng kanyang matandang kaibigan, si Haring Jaehaerys ay bumangon at bumaba mula sa Iron Throne upang iklap si Lord Rogar sa balikat. Ang iyong kapatid ay isang taksil, at ang buwitter na ito hindi ko siya tatawaging hari ay matagal nang nahirapan ang ating mga marcha. Ikaw ay may pahintulot, aking Panginoon. At higit pa riyan, nasa iyo ang aking espada. Ang hari ay tapat sa kanyang salita. Ang sumunod na laban ay pinangalanan sa mga kasaysayan bilang ang ikatlong Dornish War, ngunit iyon ay isang maling pangalan, dahil ang prinsipe ng Dorne ay nag-iingat sa kanyang mga hukbo mula sa labanan. Tinawag ng maliliit na tao noon ang digmaan ni Lord Rogar, at mas angkop ang pangalang iyon. Habang pinangunahan ng Lord of Storm's End ang 500 lalaki sa mga bundok, si Jaehaerys Targaryen ay nagpalipad sa Vermithor. Tinatawag niya ang kanyang sarili na isang buwitter, sabi ng hari, ngunit hindi siya lumilipad. Nagtatago siya. Dapat niyang tawagin ang kanyang sarili na gopher. Hindi siya nagkamali. Ang unang Vulture King ay nag-utos ng mga hukbo, na pinamunuan ang libu-libong kalalakihan sa labanan. Ang pangalawa ay hindi hihigit sa isang upjump trader, ang menor de edad na anak ng isang menor de edad na bahay na may ilang daang mga tagasunod na ibinabahagi ang kanyang panlasa sa pagnanakaw at panggagahasa. Kilalang kilala niya ang mga bundok, gayunpaman, at kapag hinabol siya ay mawawala na lang, upang muling lilito sa kalooban. Ang mga lalaking dumating sa pangangaso sa kanya ay ginawa ito sa kanilang panganib, dahil siya ay bihasa rin sa ambuscade. Gayunpaman, wala sa kanyang mga panlilinlang ang nakakatulong sa kanya laban sa isang kalaban na maaaring manghuli sa kanya mula sa itaas. Sinabi ng alamat na ang Vulture King ay may hindi magugupi na kabilisan ng bundok, na nakatago sa mga ulap. Walang nakitang lihim na pugad si Jaehaerys, isang dosenang mga bastos na kampo lamang ang nakakalat dito at doon. Isa-isang sinilaban ni Vermithor ang lahat, naiwan ang Vulture na abo lamang na babalikan. Ang haligi ni Lord Rogar, na paikot-ikot sa taas, ay napilitang iwanan ang kanilang mga kabayo at magpatuloy sa paglalakad sa mga riles ng kambing, pataas ng matarik na dalesdis, at sa mga kuweba, habang ang mga nakatagong kalaban, gamulong mga bato pababa sa kanilang mga ulo. Gayunpaman, dumating pa rin sila, walang takot. Habang ang mga Stormlander ay nagpapatuloy mula sa silangan, si Simon pinangunahan ni Dondarrion, Panginoon ng Blackhaven, ang isang maliit na hukbo ng mga Marcher Knight papunta sa mga bundok mula sa kanluran, upang aisil ang pagtakas mula sa gilid na iyon.
Habang ang mga mangangaso ay gumagapang patungo sa isa't isa, pinagmamasdan sila ni Jaehaerys mula sa langit, na gumagalaw sa kanila tulad ng minsang inilipat niya ang mga larwang hukbo sa kamara ng painted table. Sa huli, natagpuan nila ang kanilang mga kalaban. Hindi alam ni Boris Baratheon ang mga nakatagong daan ng bundok gaya ng ginawa ng Dornish, kaya siya ang unang na-corner. Ang mga tauhan ni Lord Rogar ay gumawa ng maikling gawain sa kanyang sarili, ngunit nang magkaharap ang magkapatid, si Haring Jaehaerys ay bumaba mula sa langit. Hindi ko nais na pangalanan mo ang isang Kingslayer, aking Panginoon, sinabi ng kanyang Grace sa kanyang dating kamay. Akin ang taksil. Natawa si Ser Boris sa narinig. Sa halip na pangalanan akong isang Kingslayer kaysa sa kanya na isang Kingslayer. Sigaw niya, habang sinusugod niya ang hari. Ngunit nasa kamay ni Jaehaerys ang Blackfyre, at hindi niya nakalimutan ang mga aral na natutunan niya sa bakuran sa Dragonstone. Namatay si Boris Baratheon sa paanan ng hari, mula sa isang hiwa hanggang sa kanyang leeg na malapit nang matanggal ang kanyang ulo. Ang pagliko ng Vulture King ay dumating ang bagong kabilugan ng buwan. Dinala sa bay sa isang sinunog na pugad kung saan siya ay umaasa na makahanap ng kanlungan, siya ay lumaban hanggang sa wakas. Pinaulanan ang mga tauhan ng hari ng mga sibat at palaso. Ito ay akin, sinabi ni Rogar Baratheon sa kanyang grasya nang ang hari ng bundok ay dinala sa harap nila na nakagapos. Sa kanyang utos, ang mga tanikala ng bandido ay natanggal at binigyan siya ng isang sibat at kalasag. Hinarap siya ni Lord Rogar, gamit ang kanyang palakol. Kung papatayin niya ako, palayain mo siya. Ang buwitter ay napatunayang nakalulungkot na hindi katumbas ng gawaing iyon. Nasasayang at nanghihina at nahirapan sa sakit na gaya niya, iniwas ni Rogar Baratheon ang mga pag-atake ng Dornishmen ng may pag-aalipusta, pagkatapos ay kinurot siya mula balikat hanggang pusod. Nang matapos ito, tila pagod si Lord Rogar. Mukhang hindi ako mamamatay na may hawak na palakol, malungkot niyang sinabi sa hari. Hindi rin siya. Si Rogar Baratheon, Lord of Storm's End at isang beses na kamay ng hari at Lord Protector of the Realm, ay namatay sa Storm's End makalipas ang kalahating taon, sa presensya ng kanyang maester, kanyang septen, kanyang kapatid na si Ser Garren, at kanyang anak at tagapagmana, Bormund. Ang digmaan ni Lord Rogar ay tumagal ng wala pang kalahating taon, nagsimula at ganap na nanalo noong 61 ak. Nang maalis ang Vulture King, biglang bumagsak ang pagsalakay sa mga Dornish marches ng ilang sandali. Habang ang mga ulat ng kampanya ay kumalat sa 7 kaharian, kahit na ang pinaka-martial na mga Panginoon ay nakakuha ng bagong paggalang sa kanilang batang hari. Ang anumang nagtatagal na mga pagdududa ay napawi, si Jaehaerys Targaryen ay hindi ang kanyang ama, si Aenys. Para sa hari mismo, ang digmaan ay nakapagpapagaling. Against the Shivers I was helpless, pagtatapat niya kay Septon Barth. Laban sa buwitter, ako ay isang hari muli. Noong 62 ak, ang mga Panginoon ng 7 kaharian ay nagalak ng igawad ni Haring Jaehaerys sa kanyang panganay ang titulong prinsipe ng Dragonstone, na ginawa siyang kinikilalang tagapagmana ng Iron Throne. Si Prinsipe Aemon ay 7 taong gulang, isang batang lalaki na kasing tangkad at kagwapo sa kanyang kahinhinan. Nagsanay pa rin siya tuwing umaga sa bakuran kasama si Prinsipe Baelon, ang dalawang kapatid ay mabilis na magkaibigan, at pantay na tugma. Si Aemon ay mas matangkad at mas malakas, si Baelon ay mas mabilis at mas mabangis. Ang kanilang mga paligsahan ay napakasigla kung kaya't madalas silang umaakit ng mga manunood. Naglilingkod sa mga lalaki at tagapaghugas ng pinggan, mga kabalyero sa bahay at mga esquire, mga maester at mga septen at mga stable boy, sila ay nagtitipon sa bakuran upang magsaya sa isang prinsipe o sa isa pa. Isa sa mga nanood ay si Jocelyn Baratheon, ang maitim na buhok na anak ng yumaong Reyna Alyssa, na tumatangkad at gumanda sa bawat araw na lumilipas. Sa kapistahan kasunod ng pagtatalaga ni Aemon bilang prinsipe ng Dragonstone, pinaupo ng Reyna si Lady Jocelyn sa tabi niya, at ang dalawang kabataan ay napagmamasdan na nag-uusap at nagtatawanan sa gabi, maliban sa lahat ng iba pa. Noong taon ding iyon, biniyayaan ng mga Diyos sina Jaehaerys at Alysanna ng isa pang anak, isang anak na babae na pinangalanan nilang Maegor. Isang magiliw, walang pag-iimbot, at magiliw na batang babae, at napakatalino. Hindi nagtagal ay ikinabit niya ang kanyang sarili sa kanyang kapatid na si Alyssa sa parehong paraan na ikinabit ni Prinsipe Baelon ang kanyang sarili kay Prinsipe Aemon, bagamat hindi lubos na masaya.
Ngayon naman ay si Alisa na ang bumangon sa pagkakaroon ng baby na nakakapit sa kanyang palda. Iniiwasan niya siya sa abot ng kanyang makakaya, at natawa si Balon sa kanyang galit. Nasabi na namin ang ilan sa mga nagawa ni Jayriz. Habang ang 62 ak ay malapit ng matapos, ang hari ay tumingin sa unahan sa pagsikat ng araw, at sa lahat ng mga taon pagkatapos, at nagsimulang gumawa ng mga plano para sa isang proyekto na magpapabago sa 7 kaharian. Binigyan niya ang King's Landing ng mga cobblestone, balon, at fountain. Ngayon ay itinaas niya ang kanyang mga mata sa kabila ng mga pader ng lungsod, sa mga bukid at burol at mga lusek na umaabot mula sa Dornish Marches hanggang sa regalo. Mga Panginoon ko, sinabi niya sa konseho, kapag ang Reyna at ako ay humayo sa aming mga pag-unlad, kami ay pumunta sa Vermithor at Silverwing. Kapag kami ay tumingin pababa mula sa mga ulap, nakikita namin ang mga lungsod at kastilyo, burol at latian, ilog at batis, at mga lawa. Nakikita natin ang mga bayan sa pamilihan at mga nayo ng pangingisda, mga lumang kagubatan, mga bundok, mga mor, at mga parang, mga kawan ng mga tupa at mga bukirin, mga lumang larangan ng digmaan, mga wasak na tore, mga lychyard at mga sept sa atin. Alam mo ba kung ano ang hindi ko nakikita? Hinampas ng hari ng malakas ang mesa. Mga kalsada, aking Panginoon. Hindi ako nakakakita ng mga kalsada. May nakikita akong ilang mga gulo, kung lumipad ako ng mababa. May nakikita akong ilang mga landas ng laro, at dito at doon ay isang daanan sa tabi ng isang batis. Ngunit wala akong nakikitang anumang maayos na mga kalsada. Mga Panginoon ko, magkakaroon ako ng mga kalsada. Ang pagtatayo ng napakaraming liga ng kalsada ay magpapatuloy sa buong panahon ng paghahari ni Jayriz at hanggang sa paghahari ng kanyang kahalili, ngunit nagsimula ito sa araw na iyon sa mga silid ng konseho ng Red Keep. Huwag isipin na walang mga kalsada sa Westeros bago ang kanyang paghahari, daan-daang kalsada ang nagkulong sa lupain, marami ang nagmula noong libu-libong taon pa noong panahon ng unang lalaki. Maging ang mga bata sa kagubatan ay may mga landas na kanilang sinusundan, kapag sila ay lumipat sa isang lugar sa ilalim ng kanilang mga puno.